Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click nyo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, number 1 na senador, Idol Robin Padilla, nagbanta na magkakagulo daw kapag inaresto itong si Pastor Kibuloy. And guys, yan ang mahilit na balita kasi nga marami daw itong followers, itong si Kibuloy. Kaya ang sabi niya, baka magkagulo. Itigil na yung hearing na yan. Ayan o. Padilla, nagbanta, gulo kapag inaresto si Kibuloy. And guys, di ba? Nakita niyo naman yung title. So, magtataka ka dito kaya Idol Robin, di ba? Kasama siya sa committee niya ni Risa Ontiveros sa women, children, and gender equality. Tapos ngayon, parang pinapatigil na. Ayaw nang matuloy yung hearing sa Senado. Kasi nga, siguro inaalala ng mga to, baka lalo ma-expose itong si Pastor Kibuloy, di ba? Kasi nga, may malaking utang din loob dito, guys. Itong si Idol Robin. At inamin din niya, di ba, nung pangalawang hearing, na mabait daw si Pastor Kibuloy, tinulungan din siya nung nakaraang eleksyon nang walang bayad daw. Di ba? So, kagaya ni Amy Marcos, ganun din. Pare-pareho sila. Nagiging abogado rin. At saka itong si Tolentino, di ba, nag-press con pa. So, nakikita niyo guys yung tatlong senador na to na kumakampi kay Kibuloy. At ang problema nito, kasama pa nga sila sa committee na yan. Na dapat talagang isa rin sila sa mga nag-iimbestiga, bumubusisi sa hearing ni Senador Risa. At yung iba, nawawala din guys. Mga babae pa naman. Ulitin natin guys, ulitin natin sa hindi nakakaalam. Yung mga member po yan, ang chairperson ni Risa Ontiveros. Pangalawa, yung vice chairperson, si Nancy Binay. Sumunod, si Pia Cayetano, si Cynthia Villar, si Grace po. Di ba? Puro mga babae ito, guys. Ang maraming nagreklamo kay Kibuloy para puro mga babae, kababahihan. Amy Marcos, si Robin Padilla, Rapi Tulfo, Bongo, JB Ejercito, at Mark Villar. Nasaan sila? Na dapat sana pagka may hearing, nandun din sila. Sinusuportahan itong si Senador Risa. Pero tumatayo guys. Ito lang ang talagang may tumatayong prinsipyo na talagang pumapanig sa mga biktima. Itong si Senador Risa. Itong mga to hindi nagpapakita, hindi natin alam guys. So siguro alam na this. Lalo na yung mga iba dito, re-electionist kagaya ni Pia Cayetano, kagaya ni Bongo, si Amy Marcos, re-electionist to sa 2025. So, kailangan nila ng 7 million na botante o supporter, member ni Pastor Kibuloy. Diba? So, parang lumalabas dito, ayaw nilang ituloy yung hearing kasi nga may expose nga lalo itong si Pastor Kibuloy. Kagaya nung nangyari guys, tingnan nyo yung kay Senior Aguila, kung napanood nyo yung hearing. Sa tingin nyo ba, kung hindi yun nagkaroon ng hearing sa Senado, si Senator Risa rin ang nag-preside niya sa yung nauna, guys. Kasi siya nga yung committee dyan. Sa tingin nyo ba makakasuhan nyo at makukulong kung hindi dinara yan sa Senado? Di ba? Kasi na-expose hanggang sa nalaman na yung mga lahat ng kanyang ginagawa. Kaya binigyan siya ng pagkakataon. So dito kay Kibuloy, napaka-simple lang ang problema niya. Actually, sinabi na rin ni BBM to, na umatit na lang siya kasi tinanong siya, di ba? Ano po masasabi niyo kay Pastor Kibuloy? Sabi niya, umatit na lang siya sa Senado at sa Kongreso. Di ba? Para matapos lang ito. Pero ngayon, nagsasalita si Idol Robin na baka daw magkagulo. Ano ibig niya sabihin? Above the law din tong si Pastor Kibuloy, di ba? Sabi niya, kasuhan na lang sa korte. May kaso na sa korte. Yung iba na-dismiss pa. At kaya nga, ang nangyari dyan, yung ibang na-dismiss na kaso,
sa Davao, alam naman natin kung gaano kalakas ang impluwensya niyan, lalo na nagtandem sila ni Duterte, di ba? Yung mga prosecutor dyan, malakas sila ng mga impluwensya, siguro kaya na-dismiss din. Kaya ngayon, yung mga nagreklamo na yon, dahil na-dismiss nga, inakyat nila sa Department of Justice Central Office ni Remulla. Kaya nga sabi ni Remulla, di ba? Maraming kaso si Kibuloy na tinulugan lang nung panahon ni Duterte. 7 taon halos nakatenga, natutulog yung kaso, hindi dinidinig, hindi nire-review dahil nga malakas itong si Pastor Kibuloy. Kasi yan ang gusto mangyari nila, ano guys, ni Robin Padilla, ni Amy Marcos, ni Tolentino. Yan ang gusto nilang mangyari, na pag si Kibuloy, exempted na. Ano na siya, above the law na, di ba? Itigil na yan, kung ano mga hearing na yan, dalhin nyo na lahat yan sa korte. Pero hindi nila mapipigilan, yun lang guys. Kahit mag-isa lang si Senador Risa, kahit hindi na nga sila tuloy-tuloy na mag-attend dyan, ang sabi ni Senador Risa, sinupal-palad niya guys. So narito guys, yung sagot ni Senador Risa sa banta ni number 1 Idol Robin na Senador. Alright? Pasok, Senador Risa. According to Senator Robin Padilla, parang pakikiusapan niya kayo na tapusin na yung investigation at kung may basihan, ipagharap na lang ng kaso sa korte si Kibuloy. Kasi kung ipipilit daw yung pagsabina o kay issue ng warrant of arrest, kung hindi humarap, baka daw magdulot ng gulo dahil million daw yung followers si Pastor Kibuloy. Million ang followers nila, pero yung ilan sa kanila at hindi natin alam kung ganong kakaunti ay nagreklamo at kabilang sa mga humaharap sa komite. Dahil sa kabila ng kanilang sinserong pananalig at sinserong pag-asa na mabubuhay sila ng matiwasay sa kanilang pananalig kay Kibuloy, sa kabila nun, nakaranas sila ng terrible mga pang-aabuso, pananakit, at iba pa. Yung paulit-ulit na sinasabing sa korte na lang iharap, ginawa na yon ng ilan at malamang gagawin pa. Kaya't hindi matatapos ang pagdinig hanggat mayroong pang mga witness, victim survivors na lumalapit at gustong magtestigo, pero sigurado mas madaling makukumpleto ang trabaho ng komite pag humarap si Kibuloy. So yun guys, napanood nyo, di ba? Tama naman, di ba? Tama naman itong si Senador Risa Hontiveros, di ba? Sa dami-dami ng kanyang mga followers, millions guys. At meron pala siyang, meron palang nagiging biktima na kung saan ay kailangan niyang ipaliwanag. Di ba? Hindi naman natin sinasabing guilty na sa mga di umano'y biktima nitong si Pastor Kibuloy. Mapababae, mapalalaki, ang korte ang mag-uhusga niyan. Di ba? Kaya nga sabi nila, sa korte nyo nang dalhin yan, wag na sa Senado. Kailangan nga dumaan sa Senado para lalong tumapang, di ba? Lalo na yung mga naging biktima na di umano'y ni Kibuloy ay ma-i-expose kung ano pa dapat i-expose at gumawa ng batas. Di ba? Kagaya na sabi natin, yung mga membro nito na dapat sila sumusuporta kay Risa Hontiveros na in aid of legislation, na gumawa ng batas, di ba? Lalo na sa mga relihiyon, di ba? Na nagtatakip, di ba? Ginagawang display ang kanilang relihiyon tapos meron palang abusong ginagawa para matigil na yan. Kasi maraming tao ang nabibiktima, kunwari, di ba? Gagawa ng relihiyon tapos nagiging kulto na. Di ba? Napatunayan kay Senior Aguila yan. So, yun ang dapat gawin nilang batas. Na para wala nang, siyempre, yung tao pagdating sa Diyos, lahat naman tayo, gusto natin yan. Na maligtas, siyempre, maging mabait, di ba? At iniisip natin kung saan kayo reliyon. Malaya naman kayo, guys. Kaya ko, Katoliko ako. So, para sa akin, dito ang kaligtasan at dito ako naniniwala na sincere ako sa bilang member ng Katoliko. Pero kung iaabusuin ako, maranasan ko rin ang naranasan ng mga kinukwento na kay Pastor Kibuloy. Siyempre, hindi rin maganda, di ba? Kasi lahat ng relihiyon dapat kabutihan ng umiral.
Di ba? Dapat kabutihan at walang naaabuso. Kaya, piliin po natin guys, piliin po natin na relihiyon na sasalihan nyo. Lalo na kung nakikita nyo, yung mga founder nyo na nagpapakasasa, super yaman sila. Tapos yung mga membro, halos walang makain, di ba? Magbibigay pa, di ba? Tapos, aabusuin pa, pagpatrabahuin pa. Di ba? Yan nga sabi ni Senador Risa, di ba? So, kailangan magkaroon talaga ng batas para hindi na maabuso, hindi na uulit. Wala nang magiging biktima at ang relihiyon ay para lang sa Diyos at para sa tao na ang kalalabasan ay kabutihan lang. Di ba? Kasi yun ang gusto ng Diyos, kabutihan. Hindi man tayo perfecto, pero lahat dapat ng relihiyon magkaroon ng ganun na sistema. Hindi yung nagtatago sila sa relihiyon nila at inaabuso yung mga member. Alright? So, kaya guys, ano sa tingin nyo? Tama ba ang sinabi ni Idol Robin na itigil na ang pag-aresto kung hindi man dumating o umatid itong si Pastor Kibuloy sa hearing sa March 5 na, malapit na. March 1 na ngayon, guys. Sa Lunes na yun. Di ba? Lunes ba? 1 ngayon. Basta next week, March 5, guys. Abangan po natin, ha? So, ano sa tingin nyo, guys? Tama, si Senator Risa Hontiveros na ituloy ito para magkaalaman. Papag-atin nyo lang naman. Hindi naman sinasabing guilty na itong si Kibuloy, eh. Ipaliwanag lang ang kanyang sarili. Di ba? At kay Idol Robin Padilla, tama kaya to? Yung sinasabi niya, itigil na yan. Di ba? So, para sa atin, mali yun. At tama si Senator Risa Hontiveros na ituloy ang hearing para magkaalaman. Alright? So, hanggang dito na lang po. Abangan niyo sa susunod vlog. Thank you very much.